nga ang naaawa ngayon kay Gerald Santos dahil binabangga niya ang isang malaking network kahit na nga in-explain nito na hindi ang GMA ang kanyang kinakalaban kundi ang mga tao doon na until now ay galit pa rin sa kanya. Until now kasi ay nilalaban ni Gerald Santos ang nangyari dito kung saan nagwagi nga siyang Pinoy pop superstars pero 4 na beses lamang siya na bigyan ng break sa nasabi nga pong network. At ayon sa kanya, nangyari ang lahat ng yan nang i-open niya ang nangyaring rape sa kanya at sinabihan siyang mag-move on. Inilabas ni Gerald Santos ang kanyang reason kung bakit nga ngayon ay hinahabol niya ito sa nasabing network at ano nga ba ang pinaglalaban ni Gerald matapos nga ang nasabing matagal ng panahon at inalis ng GMA ang gumawa sa kanya nito pero ang kapalit nito ay ang pagkawala ng karir niya. Buti na lamang at may mga ibang kumuha kay Gerald nang walang alam ang kanyang pinagdaanan sa GMA. Narito po ang buong detalye ni Gerald Santos. Resibo sa pagpaparelease. Ito po ang resibo na request ko po ay release sa ilalim ng Talent Development and Management Center or ang GMA Artist Center that time at hindi sa mismong network. Ang gusto ko lang po noon ay magkaroon ng ibang manager na makikipag-negotiate para sa akin sa loob ng network at maihanap din ako ng ibang work outside the network. Kung walang maibibigay na work ang network sa akin, hindi po ako nag-burn ng bridge sa network. Hindi pa ako naghahain ng complaint. Ako ay naalis na sa SOP noong October 2009. In particular, binigyan nila ako ng Spotlight Solo Performance October 18, 2009. Pero ito pala ay farewell performance ko na. Makalipas ang halos 4 na buwan na wala akong trabaho sa network. Ako po ay tinawagan ni Kuya Germs para maging mainstay muna sa walang tulugan para kahit papano ay may ginagawa ako. Siya po ang kumupkop sa akin para kahit papano ay may TV show pa din akong masasabi. Take note, wala po akong TF sa walang tulugan. Binibigyan lamang ako ni Kuya Germs ng panggas na nanggagaling sa sarili niyang bulsa. My first appearance sa walang tulugan ay noong February 6, 2010. Ibig sabihin ay halos 4 na buwan na po akong walang trabaho while still under contract with GMAAC. Lagi pong sinasabi sa akin ni Kuya Germs na ginagawa niya yon dahil naniniwala siya sa aking talent. In between po doon sa almost 4 months na wala akong trabaho sa network, ay nakikipag-dialogue kami sa officials ng GMA Artist Center about sa plano nila sa aking career. Dahil wala akong show that time at doon na din naghain ng aking complaint against some musical director ng GMA Artist Center. Unfortunately, hindi po nila ito pinapansin at inaksyonan. Kaya dumulog na kami sa top management ng network at inihain din ang aming reklamo. Matapos kaming mag-complaint ay inilagay ako panandalian sa Party Pilipinas. Ako po ay nakadalawa or 3 appearance lamang sa show at agad ding inalis. At nung napanood po ako ng isang executive ng network na kumakanta ng madaling araw sa walang tulugan, ay agad tinawagan ni Kuya Germs at bakit daw ako hinahayaang mag-perform sa show na yon at kailangan agad akong tanggalin. May resibo ako sa pangyayaring ito. Hindi po ba ito ay patunay na may nanggigipit sa akin bilang homegrown artist ng network? From 2010-2024 ay 4 na beses lamang ako nakatungtong sa network ngunit hindi sa variety shows where I'm supposed to be. Himig ng Pasko, December 2014, produced by GMA News and Public Affairs. Unang hirit, April 8, 2019, matapos ang aking Miss Saigon Stig sa UK after 2 years under GMA News and Public Affairs. Sunday, Pinasaya, May 19, 2019, produced by APT, the same production team that time ng Itbulaga. Family Feud, October 28, 2022, game show. Excluded po dito ang mga naging guesting ko sa Itbulaga at 700 Club Asia dahil sila po ay mga black timers sa GMA. Pakinote nyo na maliban sa Sunday Pinasaya na produce naman ng ibang production na APT, ang mga shows na ito ay hindi variety shows o kantahan kung saan talaga ang linya ko. What am I pointing out here is,
Sa entertainment department ay galit pa din sa akin ang isa sa mga executive dahil siya ay napasama sa aking complaint letter sa top management. Hindi ko po sinabi na I'm totally banned sa network, but seems like visually banned ako. At syempre, madali po nila yang maidi-deny dahil ito po ay nangyayari lamang sa mid-level management ng network na sila-sila na rin ang magtatakipan. Kayo na po ang humusga kung hindi pa ba purweba na sa 14 years ay 4 na beses lamang akong nakalabas sa network ay meron talagang humaharang sa akin at alam ko kung sino siya. Talent na nagdala ng karangalan hindi lamang sa kanilang network kundi sa buong bansa. Ako po ang main thigh sa Miss Saigon UK International Tour ni Sir Cameron McIntosh at main thigh din sa Miss Saigon Denmark at nakapag-perform ako ng 614 times. Merit po yung matatawag. Kahit nasa ibang bansa ako ay daladala ko na isa akong grand champion ng Pinoy Pop Superstar ng GMA Network. I was proud of it. Yan ay nakalagay sa lahat ng souvenir at brochure program ng Miss Saigon na binibili at pinamimigay sa pag-tour namin sa buong UK at parts of Europe. Sa mismong Pinoy Pop Superstars, ako pong nabigyan ng People's Choice Award Viewers Favorite among the 8 grand finalists. Ito po ay garnered through text votes noong panahon ng 2006 na napakahirap po ma-achieve dahil may karapatang bayad o may karampatang bayad ang bawat text votes from the public. So yan po ang pagpapatunay ng totoong audience appeal. At ito pong pinakahuli kong guesting sa Family Feud kasama ang mga alumni ng Pinoy Pop Superstar ay nagtala ng isa sa pinakamataas if not the highest na rating sa history ng show na ito with 16% audience share. I'm not claiming that it's just because of me, but how ironic na nakakasama ako at noon lamang muli akong nakita sa show ng GMA ay yun pang nagtala ng isang pinakamataas na rating sa isang episode nito, another proof of audience appeal. Tuloy nga ni Gerald Santos sa kanyang salaysay at sa sinasabi nila na naiiba ang aking complaint na ipinadala sa kanila, I will tackle that sa court of law. Hindi po sworn affidavit o under oath ang letter ko sa kanila, kundi narrative o paglalahad lamang sa aking recollection ng nangyari that time ang aking ibinigay sa kanila. Uulitin ko po na ako ay 15 years old lamang nang ito ay mangyari. Ako po ay puno ng takot, kaba, kahihiyan at in denial sa mga nangyayari at hindi pa din makapaniwala sa mga nangyari up to now. Ang buong pangyayari ay ilalahad ko sa sworn affidavit na gagamitin sa court of law. Ang kinatakbuhan po ng Senate hearing ay naging Gerald Santos versus GMA Network na hindi po dapat at hindi ko inakala. I thought na ang i-discuss doon ay about sa abuse na aking naranasan at kung paano ito maiiwasan, na higit na mas mahalagang issue na dapat itakel. Ang hinahangad ko lamang ngayon ay maparusahan at mapanagot ang umabuso sa akin na ginawang miserable ang buhay ko sa mahabang panahon. Sinabi din na kami ay nagsignify ng intent to be in the network that year 2013. I don't see anything wrong about it po. Uso naman sa mga artista ang the bakod. At least we humbly let me know that I want to be in the network at nag-approach kami properly. Lalo lamang nito na patunayan na we wanted to be in the network dahil I need constant work dahil ako po ang breadwinner ng family. But hindi na kami tinanggap bilang maging isang official Kapuso artist. We never heard from them. Naglabas lamang po ako ng aking facts, pero hindi po ito GMA versus me. It's versus sa mga taong nangabuso at ginagamit ang kanilang kapangyarihan para gumawa ng kahalayan at kasamaan sa mga inosenteng biktima. Maraming salamat po. Dito ay pinakita na nga ni Gerald Santos ang nasabi nga pong resibo kung saan ay nagpapaalam siya na siya ay palayain na kung walang maibibigay sa kanya na project na agad namang ibinigay ng network sa kanya ang nasabi nga pong release paper. Anyway, eto naman ang naging say ng mga netizen. Ng isang anonymous commentator mula sa Fashion Police, maganda at malinaw ang boses si Gerald. Siya talaga ang karapat-dapat manalo at may boyish charm din siya noon. Pang Sarah G, male version ng dating niya. Isa ako sa mga bumoto sa kanya, kaya laking taka ko nung nawala siya sa GMA. Naman isang netizen nakakasad at nakakaawa, ikaw na ang biktima pero ikaw pa ang need mag-explain, defend yourself sa publiko, laban lang Gerald.
Mula naman sa isang netizen, Ms. Gozon was defensive and very unprofessional on her posts. Please like, share, and subscribe. Images are all credit to the rightful owners.